Ay, magandang araw. Muli, ito po ang Iparas kay Paras. Ako po si Eli Saludar. Kasama natin si Secretary Jing Paras. Sec Jing, magandang araw sa iyo. Magandang araw naman po, mga kababayan. Paring Eli, magandang araw sa iyo. At nasa yugto tayo ng istorya ng Pilipinas na magkaroon tayo ng malaking haharapin na problema. Itong pinaggagawa ng Amerika na gamitin naman tayo panglaban sa China, we are again used as a vehicle, as a scapegoat or ikangay parang sasakyan na kakargahan nila ng mga bagay na makakasira di ba lamang sa environment, pati yung pagkatao ng mga Pilipino. Pati yung mga pangangailangan ng Pilipino ay maagawan na sila dahil dito sa tinatawag na proyekto na Pax Silica. Paring Eli. Idudugtong natin yan, Sec Jing, yung sa Pax Silica na sinasabi, ipinindera rin niya ni Pangulong Marcos sa kanyang zona na marami raw trabaho na makikinabang. Pero kung ito kasi okay siguro yan, pero bakit pinatawan tayo ng 12.5% na taripa? Yes. Yung iniluluwas natin sa US. Bakit hindi na ninegotiate? Sana ninegosya. Sige, may Pax Silica kayo rito, pero yung taripa wala na. Pero zero, alam mo, zero tariff sana, no? At first glance, wala talagang study ito. Sunod-sunuran lang, pinuntahan mismo, maliban sa ICC na pinagwarningan si Marcos ni Secretary Marco Rubio na yung mga allies ay mandando na sumunod na i-abrogate or alisin yung ugnayan sa ICC. May kasunod pa na parang tap on the shoulder. Paring Marcos, sabi ni Secretary Marco Rubio, ito, may magandang proyekto. Ito yung panglaban namin sa China sa mga AI, microchips, yung mga iba pang mga technical aspect na China is leading, we will overtake and gagamitin nila ang Pilipinas na maging hub or ikangay maging sentro ng kanilang operation for robotics, AI, mga tayo ng mga factory for microchips and so on. But without studying first the consequence, the needs to be able to set up this factory or itong central station ng project na ito na tinatawag nilang Pax Silica. Paring Eli. Saka yung ngayon ay marami ang nagreklamo, marami na rin pinapalayas doon ng mga ITAS, yung mga katutubo natin kababayan. Tapos kasi parang ipapagamit, i-donate, nasa halos 2,000 hektarya ba yun? 4,000 acres. Ang dami yan. 4,000 acres is almost more than half of 2,000. That's almost a little more than 2,000 hectares. Or a little less. So, napakalawak ng yan. Hindi naman, kasi occupied na yung area ng Tarlac, Pampanga, yung boundary na yan. So, aakyat yan doon sa mga indigenous portion, where our indigenous people are living for centuries. So, they will be dislocating the farmers kasi ikokordon nila yan They want security and safety dyan. So, aalisin naman ang walang kaiba nito nung nag-take over ang Amerika at inalis yung mga American Indians.
pinagbabaril, pinagpapatay. Oh. Well, I'm not saying that will happen under this modern day, pero unang-una, under the requirements of the PAC Silica, tubig. Sobrang tubig ang kailangan kasi yung pag nagmamanufacture ka ng mga chips, mga kung ano-anong mga artificial intelligence operation dyan, kailangan mo ng cooling system. Ha? So, sisip-sipin yung tubig, maubusan ng tubig ang mga bahay dyan sa Pampanga at sa Tarlac. Kasi ang napakalaking requirement. Electricity. Can you imagine, sinasabi, yung isang box lang ng AI operation, the electric isang requirement. Isang cabinet lang yan, ha? Para isang cabinet isang lang. cabinet lang is almost equivalent to 100 Household. consumption of 100 houses. Can you imagine that? May shortage tayo sa electricity dahil ang ating mga generation facilities is not enough. Kaya we are looking into production of iba-ibang sources of renewable energy. Mga wind, mga kung ano-ano, kasi ayaw na natin ng powered by coal. So there will even be talk about using hydrogen or hydroelectric atomic power plant. Atomic Tubig, or nuclear. Nuclear power plants. Yung tinatawag nilang yung mga maliliit mga power plant. Supposed to be safe, pero paano naman natin gagawin to? Bibigyan ba? Wala pang resibo Magbibigay ba ng kapital ang Amerika? Kasi as of now, at the rate of 2.4% gross ating GDP, we are short of our budget. 6.7 trillion ang mapoproduce lang under a 2.4 baka 4 trillion lang ang magkaka-shortage tayo ng at least 3 trillion. Hihiramin natin 'yan. Baka maubos yung property ng Pilipinas at ibebenta para lang i-cope up yung shortage ng difference ng revenue versus the amount that should be spent in the budget, paring Eli. Tama. Tapos bukod dyan sa kuryente, yung sa tubig matindi rin ng Matindi yan. kailangan dahil sa ang sabi nasa yung facility like this can consume up to 5 million gallons a day. Diyan po sa Tarlac at tayo maubusan tayo ng tubig yan crude pa ang bansa natin. Unlike in other countries that are already operating this kind of technology, they have already converted into other means of producing water. Yung maraming mga technology diyan na yung water hindi magagamit, umiikot-ikot lang. It's in a cycle, or yung iba they get water from the ocean, from the sea. Seawater. Pero we are not yet in that technology. Tapos pinagyabang na niya na mangyayari ito, which wala pang infrastructure, wala pang study. And now, scientists are already contesting this. Not to mention the environmental impact na mangyayari dito sa in the aftermath of all this operation. Ang daming magkakaroon, baka we don't even know, magkakaroon ng nuclear dyan, fallout, di ba? So, ito lahat ay dahil sa propaganda, ambisyon, para maagapan niya yung failure niya in the last 4 years. Papasukan tayo ngayon ng proyekto, kunyari, will create jobs. Will create jobs daw. Ano ba sabi ng Pangulo? Parang abot daw ng milyon ng trabaho? Pero
Pero iba-ibang sinasabi. Pero pag ang US naman, Japan, sabi nila parang thousands lang. Hundreds of thousands or thousands lang. Libo lang, libo. Oo. Pero ina-exaggerate nitong McCoy Jr., sinasabi, naloko na ba itong pag-iisip nito? Kasi pati gumagawa pa tayo ng rocket, mag-launch ng rocket. Wala na nga pera, saan kakunin ng pera dyan sa ano na yan? Mayroon bang grant yan? Mayroon bang... At saka yung proyekto ni President Duterte, yung aerospace, office na yan, wala pa namang nakapublish na mayroon na silang dinidevelop yan. Because to create that kind of project or a program, will entail a lot of funding from the government. Unless there is a private... Bakit? Nag-invest ba si Elon Musk dito sa ating bansa? Kasi, kung tuusin, ano bang purpose niyan? For the weather, for the... ngayon, dahil sa technology ng Amerika, technology ng China, ang dami na naglo-launch ng rocket ship. In fact, the biggest is yung SpaceX ni Elon Musk. Pwede naman tayo mag-rent ng space. Hindi naman tayo kailangan pang tayo ang mag-launch ng sarili natin. Malayo pa tayo. We are behind sa mga Asian countries. Sila nga, walang rocket ship na nila-launch Tsaka gastos lang talaga yan. Puro gastos at puro propaganda lang. Kung ano lang ang mga diktal ng kanyang writer, siguro very ingenious or very intuitive or very wild yung imagination ng kung sino man yung sumulat ng kanyang script sa kanyang dinadagdagan ng mga palamuti para gumanda. Well, Marcos, I salute to you. You are a very good reader. Pero yung binabasa mo, parang sa mga bata yan, yung Aesop's Fable. Yung Aesop's Fable, pwede yung basahin yan. Magaling ka magbasa para mapatulog mo yung anak mo na pinapatulog mo. Pero para sa taong bayan, wala pong epekto yan. Because in the last 4 years, Mr. President, you have not done anything. You have lied to the people. You have caused so much massive corruptions in the country. So, paano naman maniniwala tayo ngayon? And all your speeches, walang resibo, puro propaganda. Tulad ng mga bridges na inaangkin mo, these are bridges has not been built by you. These were built by previous presidents. Siyempre, sa wear and tear, nagkasira, pero ginawa mo lang, inangkin mo na sa'yo. Nakakatawa ka, Mr. McCoy Jr. Huwag ka naman ganon, Mr. McCoy. Paring Eric. Yes, Anong masasabi Ito, mo? banggitin ko lang yung sa Paksali rocket ka. pa rin. Sa rocket. Ito yung para ma-develop daw, yung Philippine space industry, para mabigyan ng pagkakataon yung mga Filipino engineers at scientists, ma-experience yung in rocket technology and launch operations. So, yun lang pala. Tapos, nakalagay rito ay supporting satellite development which can improve weather, forecasting, disaster monitoring, agriculture, environmental management, and communications. Mukhang magastos ito, Sec Jing. Iniisip na niya yung yung mga monitoring Pero yung substance, hindi mo pa nga na-produce yung mga plants, mga animals that will provide food to the people. Gusto mo nang i-monitor. Anong i-monitor mo kung wala ka production? Diba? Kasiraan lang talaga nitong tao na ito. I-monitor mo yung weather, maski alam mo pa yung uulan, pero magbabaha naman kasi ghost projects yung mga flood control mo. These are all useless. You're thinking of the sophistication, pero the substance doon sa ground, hindi mo pa siniset up. You are lagging behind. Naging agricultural secretary ka na nga Pero nag-give up ka dahil wala kang kakayahan.
Pero Oo. dito, Sek Jing, hindi kaya ito siguro sa mga malilikot mag-isip. Baka magbibuild dito ng military missile. Kasi sa Cagayan alam naman Posible. natin, diyan yung Posible, EDCA, di ba? napag-usapan na yan eh. Yung EDCA, tapos alam mo na, yung para yung space technology, para, di ba, can support Posible yan because, communications, you know why? navigation, surveillance, di ba, yung mga ganun, baka, kasi yung EDCA, di ba, yung nasa Cagayan. Ayun lang yung mga posibilidad na pwedeng maging perception ng tao. Posible yan because, you know why? If they're thinking ng America and several other countries is to anticipate the progress in China in microchips, in artificial intelligence, gusto nilang i-compete. And nakita nila na possibly sa Pilipinas, walang katorya-torya ang ekonomiya diyan, pwede tayong magiging isang vehicle sa mga developed countries. Gagamitin na naman ang Pilipinas. Pero okay sana yan kung walang consequences like environmental, hindi hihigop ng tubig sa mga taong bayan, hindi mag-consume ng solars and electricity to deprive the other users. Pero kung at this stage, bigla ka nang bibira, hindi mo pa sinet up yung infrastructure program mo, yung mga needs mo to provide for this program, babawian mo, aagawan mo ng pasilidad ang taong bayan. Lalo na yung mga farmers, you have to drive them out of this very large area of land. Para lang sisip-sip ka sa puwet ni Uncle Sam. Hindi naman tama yan, di ba? Tsaka yung baka kung hindi nga natin, baka siguro sa ngayon, hindi pa sa military, pero baka maging rin tayo, pag-initan din tayo ang Pilipinas di ba? Yeah, when you start building, kasi nakita kasi ng Amerika, during the war with the Iranian, parang hindi sila kumpleto ng armaments. Nagtataka sila bakit ang Iran hindi nauubusan. So maybe in the future they want to create a hub in Asia na pwedeng doon i-manufacture yung kanilang mga hardware. Kasi medyo naked sila dito At saka yung Iran, mayroon silang ginawang missile na will reach parang 2,000 miles or 4,000 miles. Layo, So, yun ang purpose nito para gamitin lang tayo, mga kababayan. Sana man lang may pakonsuelo yung 12.5% na taripa sa mga produkto natin na binibenta sa US. Sa mga exports. Ang laki ng taripa niya kasi ang report ay nasa $6.25 billion na halaga ng Philippine exports ang maaaring maapektuhan nitong taripa na ito. Lugi-lugi naman tayo, tapos gagamit sila ng lupain natin dito sa Clark. Tapos yung sa may Cagayan, At saka ang masama nito, paring Eli, bigla lang dumating si Secretary Rubio at saka inanunsyo. Pero prior to that, wala tayong naririnig na mayroon ng niluluto na ugnayan at mayroon ng planning at ang Congress mismo, wala nang kibo ang Congress Ano ba yan? Executive decision lang ba yan o dapat aprubahan ng Congress yan? Well, Senate? it might come as a trade agreement Parang kasi treaty ba, hindi? pinapasok nila na parang negosyo. Pero a business that has so much consequences, which the Congress itself and even the Supreme Court should look into this because it's a wide-ranging program that it affects the lives of the Filipino people. So hindi lang executive 'yan. Kung si Raulo ang pangulo,
ng bansa, hindi makialam yung mga right-minded Filipinos, especially those in the judiciary and in the Congress, talagang malulubog tayo sa putik, mga kababayan. Okay, so abangan natin yung mga mangyayari pa rin ho dyan sa isyong yan. Samantala, huwag pong kalimutan na mag-subscribe dito po sa Iparas kay Paras at i-click Magandang ang notification bell. Maraming salamat po. Magandang araw po, sorry. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat. Sa lahat. Na nakikinig worldwide. Sa ating mga mahal na mga OFWs all over the world. Yes, na nakikinig kahapon sa SONA and nakikita ko po dito sa mga kanilang mga comments, mga blogs, ay almost 90% believe that the SONA was all propaganda. It was a very good reading, but the reader did not know what he was reading about. Okay, ganun po ang pakiramdam ng mga Pilipino all over the world. Magandang araw po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Ay paras kay paras.